dito po sa number 1, yung first. So, ang unang gagawin natin dyan is gawa tayo ng multiplication equation dito. So, dito sa 3x plus 7y equals 12 is ay multiply po natin ito sa 4, which is dito sa isa. Kapag natin siya, multiply natin siya. So, magiging result yan is 4 times 3x is 12. 4 times 7y is 28. And 4 times 12 is 42. Ay, 48. I mean. Tapos dito naman sa pangalawa, i-multiply natin siya by 3. So, 3 times 4x is 12x. 3 times 8y is 24. Tapos, 3 times negative 1 is negative 3. So, yun po. Tapos, sa pangalawa naman is gagawin natin, i-equate natin siya. Isusubtract natin siya para maging bagong equation siya. Para makuha natin yung natin. So, ang magiging form niyan is ganito. Yung x tsaka yung y ng dalawang So, 12x plus 28y minus 12x minus 24y. So, i-compute po natin siya. So, dito sa first 12x plus 25y 28y is ang magiging result niya. Namatay na. Mas malinaw. David! Para mas malinaw. Yung numbers. Okay! 12x plus 28y minus 12x minus 24y. So, una i-compute natin to. So, 12x plus 28y is equals to 40. Diba? 40. Tapos, ito naman, 12x minus 24y is magiging result nyan is negative 12. Negative 12. So, 40 dito, diba? So, minus negative 12. Ang magiging result niyan is, syempre, yung negative plus negative is magiging positive siya. So, magiging positive 12 siya. So, 40 magiging plus negative plus 12 kasi negative plus negative is magiging positive. So, magiging positive siya. So, magiging result niyan is 40 plus 12. Magiging result niyan is ito, 52. Yun yung result niya. Tapos, equals, ito naman, dalawa. 48 minus negative 3. So, same lang din. Negative plus negative is magiging positive. So, parang magiging plus siya. So, 48 plus 3 is equals to 51. So, yun. Kaya natin nakuha tong y. Yan. Nakuha natin yung y na 51 over 52. Yan. Yun na. Dito naman po sa y. Siyempre, yan na po natin to. Siyempre, nakuha na po natin yung y. So, i-substitute natin yung mga y sa 51 over 52 para makuha naman din natin yung x.
mas malinaw. Press ko na, press. Mapindot mo na, David. Asan ka na nga eh? Nabukas yung ballpen mo. Yan. So, ito. Ang gagawin natin dyan is papalitan natin yung mga yung mga y ng 51/52. So, 3x plus 7 times 51/52 equals 12. So, yung gagawin natin dyan is Tatapusin ko na, David. 7 times 52 is, ang makukuha nating result sa 7 times 52 is ito. $357 kasi yun yung niya nasa taas, yung sa denominator natin na papalitan niya yung 52 kasi yun yung nasa 6 numbers na yan. Tapos yun dito nakuha na natin yung 7 times 51, di ba? Dito naman sa pangalawa, 3x equals 12 minus 357/52 equals 624 minus 357. So, eto. David, tapos na ako. Ben. Ewan ko lang. Tatal na ako ito. So, nagtataka siguro kung bakit merong 624. So, ang ginawa po natin dyan is yan natin yung times natin itong 12 into 52 para makuha natin tong 624. Para makuha natin yung x. Yan. So, ang ganito ang maging niya. Si set 12 times 52 is 624. Tapos i-minus natin siya nakuha natin dito kanina. Magiging ganito yung formula niya. 624 minus 357/52. So, ano ba magiging result nun? 624, I mean. 624 minus 357. So, equals yun ng 200 67 to, di na masyado makita. Tapos, yun. Ano nga yun? 267 over 52. Yun. Ay! Ay! Tapos yan. So, di ba ito yun? 267. So, para makuha natin tong di ba ito yun? 267. So, para makuha natin tong 89 na magiging result para sa x, kasi yung 52, ano na yan eh. 6 na yan eh. So, ang gagawin natin dyan is
i-divide natin yan into 3, which is ito, kasi ano na, given na. I-divide natin siya. So, ang magiging kuan niyan is 267 divided by 3x. So, 267 divided by 3x is 59, ay 89. So, yun yung x natin. So, andito yung question. Yun yung x natin. Tapos, din sa ano, sa pangalawa. So, sa pangalawa, gagawin lang natin dito is add the two equation to cancel x, solve for y, then plug y into 2, find yung x para mahanap natin yung x nun. Tapos gagawa tayong substitution. I-rewrite lang natin yung first equation as y equal x minus y. Tapos i-replace natin yung y in second equation para ma-solve yung x, then find y. Tapos ang magiging answer niyan is ito na. X is equals to 2 and y is equals to 1. Tapos yung dito naman sa number 3, gagawa lang tayo ng elimination. Isi-simplify natin yung question, tapos multiply natin sa mga matched terms. Ika-cancel natin yung isang variable para ma-solve yung other, para mahanap yung remaining variables niya. So, sa substitution naman, dito, i-rewrite natin yung isang equation para makuha natin yung y in terms of x. I-replace natin yung y sa second equation para ma-solve yung x. Then, hanapin natin yung y. And pagkatapos nun, ito na. Ang magiging answer natin. X is equals to 7 over 9 and y is equals to 37 over 9. Yan yung magiging answer natin. Tapos yung sa number 4 naman, magawa ulit tayo ng elimination. Dito. I-rewrite natin yung x equals y plus 5. Tapos i-replace natin yung x sa first equation para ma-solve yung y. Then, hanapin natin yung x. Tapos gagawa ulit tayo ng substitution para makuha yung x. So, dito. Same process lang dito sa number 3. I-replace natin yung x sa y plus 5. Tapos i-solve natin yung y. I-solve natin para sa y para makuha yung x. So, ito yon 11 over 8. So, ang magiging answer dyan is x equals 11 over 8 and y and yung y is negative 29 over 8. Yun. Kung paano kuha dito. Sa number 2 naman is sa number 2 naman, itong number 1, para makuha natin yan, is una, i-arrange natin ito. Arrange natin ito. Yung 3x sa left, para maging sa subtraction yung 3x. Hindi ma-minus, mapapalitan siya. Tapos, yung negative 16 naman, mapupunta siya sa harap para ipapalikod siya. So, magiging positive na siya. Then, isi-simplify natin siya. Magiging 4x minus negative 3 equals 2 plus 16. So, binago natin tong 3x tsaka yung 16, nilipat natin para nagkapalit sila ng yung sign niya. Yung 16 naging positive and yung 3 naging negative. Yung 3x naging negative. Kasi pinagsama natin yung may mga x. Tapos, ang magiging result niyan is 4x minus 3x is 1, di ba? So, hindi naman natin kailangan ilagay yung 1 dito sa x kasi ano na yun? Obvious na yun. Pag x lang equals 1 na yun. So, hindi natin kailangan ilagay. So, tapos dito naman 2 plus 16 is 18. Kaya natin nakuha itong 18 na sagot. Tapos dito naman, gawin lang din.
Iaayos lang din natin ulit yan. Tapos, i-rearrange natin 6x minus negative 6.8 plus 5x is negative 1, di ba? So, kaya na sinabi ko dito, hindi na kailangan nilagay yung 1 equals negative 18. Kasi, negative 1 plus negative 40 plus negative 16 ay is negative 17 is negative 18. Tapos, ayusin lang natin yan. Gagawin natin. Ita-times natin yung mga yan sa negative 1. So, magiging result niyan is ito. Yan kasi positive. So, x is equals to 18. Yan yung sagot sa number 2. So, ganun lang din dito. Same process. Ayusin natin. Tapos, times. Pag i-ano natin. Yun. Tapos, magkakamap tayo sa 24 over 72x over 24. So, 24 over 72, kunin natin yung this common denominator na, yung pinakamataas na denominator nilang dalawa, which is 24. 24, tapos 24, 48, 72. So, 24 sila na i-divide natin sila pala sa 24. So, i-substitute lang natin siya parang yung pinakamababang ano niya, which is 24 divided by 24 is 1, 24 divided by 72 is 3. So, yan. Ang nakuha nating x dyan is 1 over 3. Yan.